binago na po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung nauna nilang sinabing sentro o pinanggalingan ng lindol. Ang sabi po ng PBOX, yung pala hindi sa bayan ng Carmen ang sentro o epicenter, kundi sa pagitan ng mga bayan ng Katigbian at Sagbayan. Napasok po ng GMA News ang bayan ng Sagbayan at tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ng mga tiga roon. At nandun po ngayon live sa Sagbayan, si Cara David. Cara? Yes, Mike, ang nasa likuran ko, itong nakikita ninyong rubble dito ay ang municipal building ng Sagbayan. Isa ito sa mga bayan na sinasabi nga ng PBOX ay epicenter ng lindol na tumama dito sa probinsya ng Bohol noong kahapon. 1995 itinayo itong building na ito. So almost 20 years nang nakatayo itong building na ito. Pero ngayon lang daw ito nakaranas ng ganito kalaking pinsala. Kung makikita mo, Mike, merong mga nakasabit-sabit pa doon sa mga kisame. Kasi ang interval ng aftershocks dito sa Sagbayan ay mga 30 minutes. Every 30 minutes, every 1 hour, nagkakaroon ng malalakas na aftershock. So, yung nakikita nyo ngayon dito, may posibilidad pang bumagsak yung ilang mga bagay na iyan. Kasi yung iba bagong bagsak lamang pagkatapos nga ng mga aftershocks na nararanasan natin dito. Dito naman sa aking gilid, makikita ninyo yung entrance ng munisipyo. Ang naiwan na lang yung pintuan, yung pasukan, yung frame na lang ng pintuan at saka yung dalawang poste na sumasalubong sa mga taong pumupunta dito sa munisipyo ng Sagbayan. Pero Mike, ang kalunos-lunos dito sa bayan na ito na sinasabing ang epicenter ng lindol, hindi lamang ang municipal building at malalaking mga structures, pero halos lahat ng mga bahay dito, kung hindi man badly damaged, ay talagang gumuho na. Pero sa ngayon nga, sa tala ng municipal government, 11 na ang naitatalang patay sa bayan ng Sagbayan at 5 pang bata. Mga bata ito, Mike, ang patuloy na hinahanap pa rin ng mga rescuers dito sa Sagbayan. Pero yung triumph of the Filipino spirit hindi nawawala dito sa Bohol at lalo na dito sa Sagbayan. Sa kabila ng trahedyang kanilang sinapit, may ilang mga kwento pa rin ng pag-asa na nakita tayo na patuloy na nagbibigay ng lakas sa mga taga-Bohol. Sa unang tingin, aakalain mong wala nang makakaligtas ng buhay sa bahay na ito sa Barangay Santa Catalina, Sagbayan. Pero nang pasukin ko ang compound, nakilala ko ang pamilya Maldura at ang kwento ng kanilang katatagan. Sa loob ng sala, nakita ko ang isang asul na tuyan. Naiwan sa loob nito ang 3 buwang sanggol na si Scarlett. Nabagsakan ng kisame ang kinalalagyan ng sanggol, pero himalang nabuhay ang bata. Kung nakikita ninyo itong kuna na ito na kulay blue, yung duyan na yan, nandyan sa loob na yan, yung 3-month-old baby na si Scarlett. Pero mabuti na lang, noong lumindol, nandito itong upuang ito dahil kung hindi dahil sa upuang ito, siguradong itong malaking tipak ng sementong ito ay bumagsak na doon sa bata. Hanggang ngayon po, hawak niyo pa rin po itong rosaryo ninyo. Bakit po? Nagpasalamat ako sa Lord kahit anong nangyari. Ganitong nangyari sa bahay namin. Hito pa kami, buhay pa lahat. Sa ngayon, sa isang tent sa tabi ng highway nakatirang mag-anak. Natatakot kasi sila sa mga aftershock. Katunayan, habang nag-uusap kami ni Aling Marita, bigla kaming nakaramdam ng pagyanig. Oh my God! Teka. Nagkaroon ng aftershocks eh. Okay, hindi. Wala po yun. Wala po. Sa katabing bahay, 2 bata at ang kanilang ina naman ang natrap nang gumuho ang buong bahay nila. Pero tulad ng kwento ni Baby Scarlett, himalang nakaligtas ang mag-iina. Nagpapasalamat ang pamilya sa pader na ito, ang nag-iisang pader na hindi bumigay at nagsilbing sandalan ng mga musmo. Wala po namin ang panahon yun, mamamatay na talaga kami. Pero hindi lahat kasing palad. Sa bahay na ito, sa tabi lamang ng munisipyo, 5 bata ang nasawi habang naglalaro ng computer game. Ang 7 taong gulang na si Ken, ang isa sa mga maswerteng nakaligtas. Hindi kasi tumigil ang kanyang ama sa paghukay sa guho. At matapos ang 2 oras, nailigtas niya ang kanyang bunso. Tinawag ko itong pangalan niya, Ken, Katkat, o si Maymay. Sumagot to yung bunso ko. Oo. So, tapos, Tapos, tulungan namin paghukay. Hinukay ninyo? Oo.
Walang kuryente, walang tubig at walang pagkain ang karamihan sa mga taga-Sagbayan, kaya mahaba ang pila para sa relief goods. Pagkatapos ng Sagbayan, tumulak kami papuntang bayan ng Carmen na ang sabi ng PHIVOLCS nung una ang pinakamalapit sa epicenter ng lindol. Pero kumpara sa mga nakita namin sa ibang lugar, hindi gaanong napinsala ang bayan ng Carmen. Liban na lang sa simbahan ng Santo Niño sa Carmen na nagkabitak-bitak. Ang pinakaapektado rito ang pamosong Chocolate Hills na di rin nakaligtas sa pagyanig ng lupa. Kilala ang Bohol para sa libo-libo nitong Chocolate Hills, pero dahil sa lindol na naganap noong Martes, tingnan nyo itong isang burol na ito, yung halos kalahati niya, nag-landslide at nabiyak talaga. Gumuho na yung Chocolate Hill na ito. Inakyat namin ang viewing deck ng Chocolate Hills pero gumuho rin pala ito kaya pansamantalang isinara na sa publiko. Yes, Mike. So, sa ngayon dito sa Sagbayan, halos lahat ng mga residente ay nag-camp out. Nakatira sila sa mga tents, doon sa mga highway, sa mga open area, sa mga parks. Dito mismo, sa aking kinalalagyan, dito sa may munisipyo, makikita mo, meron ditong parang tent city. Dito na nag-camp out, dito na natutulog ngayon yung mga taga-Sagbayan kasi natatakot sila dahil almost mga every 30 minutes ay nagkakaroon ng aftershocks dito or pagyanig ng lupa dito sa Sagbayan. In the meantime, ang pinakamalaking problema ng mga residente ng Sagbayan ay tubig at pagkain. Nasira kasi yung kanilang mga water pipes kaya walang tubig dito sa lugar na ito. Wala rin silang pagkain. Nananawagan ng tulong yung lokal na pamahalaan ng Sagbayan sa ating national government at sa mga foundation, sa mga mabubuting loob na kung po pwedeng bigyan sila ng ayuda, tulungan sila dito, bigyan sila ng tubig, bigas at ng pagkain dahil kailangan nito. Umaasa sila na sa pagtutulungan nating lahat at pagmamalasakit nating lahat sa ating kapwa ay babangon muli ang Sagbayan at babangon muli ang Bohol. Yan muna ang latest mula dito sa bayan ng Sagbayan. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Cara David.